Manawagan tayo sa ating Panginoong Diyos, sa ating Panginoon Jesucristo, upang ating kapatid na yumaong si Jesus, si Jesse, ay pagkalooban niya ng awa at kalinga. Sa bato'y maiukit itong mga salita ko, upang sa habang panahon, mabasa ng mga tao. Alam kong di natutulog ang aking tagapagligtas na sa aking magtatanggol pagdating noong wakas. Pagkatapos na maluray, ito'y aking buong balat. Ang Diyos ko'y mamamalas kahit laman ay maagna. Siya'y aking mamasdan at mukhang makikita ng sariling mata at di ng sinumang iba, ang salita ng Diyos. Salmong Tugunan. Panginoong aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Dinggin mo o poon aking dalangin, kapagkat matuwid, kaya ako'y dinggin. Itong iyong lingkod, huwag mo nang subukin. Batid mo ng lahat, kami ay salarin. Panginoon, aking mahal, panalangin ko sa iyo. Araw na lumipas, ang iyong ginawa. Sa aking isipa ay gumunit ng bigla. Ako'y dumalangin na taas ang kamay. Parang sa iyong lupa ang diwa kong uhaw. Panginoon, aking mahal, panalangin ko sa iyo. Nawala ng lahat ang aking pag-asa. Kaya naman poon, ako'y dinggin mo na. Ako ay ipagugulita. Yaong pag-ibig mo na lubhang dakila. Magkitayo po. Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paruroon ako upang ipaganda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroon ako at naipaganda na kayo ng alam kung saan kayo pupunta, paano namin malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po at ang mga naglilingkod ay lubos na nakikiramay sa mga naiwan ng ating limang si Tatay Jesse. Ang kanyang may bahay, mga anak, mga apo, mga pamangkin, lahat tayong narito, mga kamag-anak at mga kaibigan. Wala tayong pinagsasaluhan damdamin kundi ang kamutunan. Dadalamhati tayo dahil kayo umaalis. Lalo na po ang dahilan ng pag-alis ay ang kamatayan. At lalo na po ito'y sorpresa dumating sa ating aksidente. Katulad ng nangyari kay Tatay Jesse. Siya ay nadulas at ang kanyang
ulo ay napatamak sa kusat. Ibigkasahin ang kanyang kamatayan. Nawa, ang ating kalungkutan ay hindi dahil sa kaparaanan ng kamatayan. Dahil kung nalulungkot tayo kung paano namatay si Tatay Jessie, talagang iyak tayo kasi masakit yun. Aksidente, gera, kung anumang mga kaparahan. Naway huwag tayong tumingin sa kaparaanan ng kamatayan. Kundi, ang tignan natin na sadyang ang buhay natin ay may hangganan at gumagawa lamang ng sitwasyon at dahilan ng ating paglisan. Yan ang misteryong kaakibat ng ating natin ang consoling word, pagbati ng simbahan. Kasi ang pagbati ni Jesus, habang ang kanyang mga apostol ay nalulungkot, nalulumpay, natatakot sa kanyang kamatayan at wala silang ibang masulinan. Pero nung muli nabuhay si Jesus, pagkatapos ng 3 araw ng kanyang pagkahimlay, siya'y nagpakita sa kanyang mga alagad at ang unang bati niya, sumainyo ang kapayapaan. At ganyan din ang pagbati sa mga minamahal na iwan ng simbahan sa inyo. Sumainyo ang kapayapaan. At may pananalig tayo na at umaasa na ang presensya at kapayapaan ng Panginoon ang siyang sa inyo'y bumababay. Ang inspirasyon ninyo sa sandali ng kalungkutan at pamumulila sa mahal sa buhay. Na sa grasya ng Diyos ay maipadama niya ang mahalagang tulong niya para sa inyo, para sa bawat isa sa inyo ng malampasan na namamagitan sa atin dito sa ating buhay sa lupa at doon sa kabila. Labo na kapag may pananampalataya, tayo nababanaagan natin kung ano yung meron sa kabila sa pananampalataya itinuro sa ating Panginoon Kristo. At kapag natanggal na ang labo na ito sa buhay natin dito sa mundo, ay tayo'y already in union with God. At si Tatay Jessie ay already in union with His Creator. Kasama na siya ng Diyos. Kasama na siya ng Panginoon. At sasapit din sa atin ang sandali iyon. Samantala, habang narito tayo, ay ating ihanda rin ang ating sarili sa ating pagharap sa ating Panginoon. Sapagkat ang purpose ng buhay natin dito sa mundo, yung mapagtanto natin na tayo'y narito bilang manlalakbay, journeyer, at napadaan lamang para maging regalo at maging biyaya sa ating kapwa. Regalo at biyaya sa pamilya ng ating nakagisnan. Regalo at biyaya sa ating mga kaibigan, sa buong pamilya, sa lipunan. At sa mga sandali ito, sa kalagayan ng ating mahal na yumako si Tatay Jessie, naway maging regalo din natin siya sa ating Panginoong Diyos bilang isang komunidad, bilang isang pamilya. Kaya habang malakas pa tayo, ay hanapin na natin yung paghahari ng Diyos sa ating buhay. Piliin natin ang pagmamahal, ang pagdamay, lalo higit ang pagpapatawaran. May mga sandali na tayo nagugulang sa isa't isa, nagkakasalan sa isa't isa. Naway hindi tayo manatili matigas ang ating kalooban sa isa't isa. Ama namin mapagkalina, ipagkaloob mo sa lahat na nakikipagkami sa kay Kristo, ang muling pagkabuhay sa piling mo, kasama ng iyong anak at ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Muli-muli po sa pagbuka sa sanlibutan, sa pagbuka, narito ang aming kailangan. Ang
Ama naming lumikha sa aming paghahain ngayon para kay Jesus, iniluluhog namin kanya nawang makaharap sa paghukom ang iyong maawaing anak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang mupay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang ito. Noong siya ay binyagan, siya ay nakaisa ng Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya ay pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Lapitan po natin ang ating mga magulang, mga hiyahin. Cordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa
Magsiupo tayo sa mandali.